Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Papanood po tayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi pa po kayo subscribe na po kayo. Napapanood rin po tayo sa Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo follow na po kayo. Lagi nyo na pong abangan itong ating mga talakayan. Mga kabunyog, araw-araw po ito, regular po ito. Dito po ang maganda dito, mahaba ang talakayan ko. Kaya yung mga nagsasabing attorney, papasok pa lang kami, patapos ka na pala. Dito hindi, kasi mahaba ito. Saka hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 ang topics nating i-discuss. Kaya huwag kayong aalis ha. Lagi na ninyong abangan, subaybayan itong aking talakayan. Dito po sa Tony N. Subunyog YouTube channel, Informador Facebook page. O mga kabunyog, ha? Ina, ah, Inamin na ni Madriaga at nagbigay na siya ng mga pangalan, binigay niya na ang mga detalye. Ayon kay Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, para patunayan na talagang totoo, hindi nagsisinungaling, hindi gawa-gawa lang, hindi chismis. Yung sinabi ni Madriaga na siya ay kinausap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ah, kanilang napagplanuhan na ang iba't ibang mga pwedeng gawin kapag hindi sinunod ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapan na term sharing. Ayon kasi kay Madriaga, sabian niya sa kanya ni Digong, ni FPRRD, may usapan na magti-term sharing si Sara at si BBM. Kapag nanalo ang Marcos at Duterte, mga 2026, si Sara na ang uupo. Tat, ah, Tatanggalin si Pangulong Marcos dahil yun ang usapan. Ngayon, pag hindi ito sumunod sa usapan, ito ay tatanggalin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kasama na ang pag-assassinate dito, sa pamamagitan ng pag-poison o paglason dito. Yun ang mga sinabi ni Madriaga. Talagang mayroon silang napag-usapan na plano na gawa ng masama ang Pangulo kung hindi ito sumunod sa usapan na term sharing. Kasi ang plano nila, si Sara Duterte ang magtatapos ng huling bahagi ng termino ng Pangulo. Mga taong 2026, si Sara na ang magtatapos. Parang katulad kay Gloria noon, kay ERAP. Ngayon, pagka 2026 na upo si Sara, pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028. Kaya parang katulad din kay Gloria, natapos niya yung termino ni ERAP 2001 to 2004. Pag 2004, nakatakbo pa rin si Gloria hanggang na 2010. Yung 6 years niya ng termino. Kaya ayon kay Madriaga, sinabihan siya ni Digong na magplano. Yung planong pag-assassinate sa Pangulo sa anumang paraan kay PBBM ay pinagplanuhan talaga ni Madriaga dahil nga sa utos ni Digong. Kaya may kinausap na umano siyang mga hitman. May mga kinausap ng hitman. Pinangalanan na. Ayon kay Madriaga, ay kay Junvic Rimulya, binigay na ni Madriaga yung mga pangalan ng kinausap na na hitman. Kaya kumbaga, dahil may naibigay na pangalan, ibig sabihin hindi gawa-gawa lang. Totoo talaga yung plano na i-assassinate ang Pangulo, si Pangulong Marcos. At yun ay dahil sa plano ni Duterte. At para gawin yon, dahil seryosong plano yon, may kinausap na umanong hitman itong si Madriaga. Ang ginawa ni Madriaga, binigay niya na yung mga pangalan ng kinausap niyang hitman. Ibig sabihin, sa investigasyon ng NBI, kasi ang NBI yan na yata ang magsasagawa ng malalimang investigasyon, ipapatawag yung mga tao na yan. Kukumpirmahin talaga. Talaga bang kinausap kayo ni Madriaga, kinuha kayo para maging hitman? Yan yung susunod na mangyayari. Kaya ang mangyayari dito,
papalalimin talaga, seryoso talagang iimbestigahan ng National Bureau of Investigation itong itong plano na pag-assassinate sa Pangulong Marcos. At tulad ng sinabi ni Madriaga na seryoso yung plano na yon na pinagagawa sa kanya ni dating Pangulong Duterte. So sa katunayan, kumuha na niya siya ng hitman. Binigay na yung mga pangalan na yon. Alam na niya ng gobyerno yan, ayon kay SILG, Jun Vic Rimulya. Pero ang magsasagawa ng pagkumpirma, pag-verify ng impormasyon ng mga sinabi ni Madriaga ay ang NBI. Nagsabi na rin ang NBI na seryoso nilang iimbestigahan ngayon yung mga banta sa buhay ng Pangulong Marcos dahil nga sunod-sunod yung mga usapin na yan. Nauna na dyan, syempre, yung pagbabanta ni Sara. Pangalawa, ito ngang sinabi ni Madriaga na mayroon talagang planong sinabi sa kanya, si Digong. Pangatlo, yung banta ni yung sinabi ni Baste doon mismo sa pagtitipon ng mga pro-Duterte. Yung pagbubuo ng Rage Coalition nila. Sabi ni Baste, isa lang naman ang ulo na gusto nila, ang ulo ni Bongbong Marcos. Kaya iimbestigahan din daw yan. Pero ito na nga, yung tungkol kay Madriaga, may binigay na mga pangalan ng kinausap umanong hitman. Kaya seryoso talaga itong anong ito. Sabi ni SILG John Vic Rimulya, talaga to, iimbestigahan talaga ito ng NBI. Pero sa parte ni Rimulya, sabi niya, sila daw sa DILG, wala sila ng planong disiplinahin si Baste. Siyempre, ang mga mayors under yan sa supervision ng DILG. Pero sabi ni Jun Vic Rimulya, hindi na raw niya papatulan, hayaan na lang yung NBI na mag-imbestiga at kung may dapat na ikaso kay Baste, ay gawin na lang. Pero kung siya daw, ayaw niya na raw patulan kasi medyo medyo hindi maganda yung ni Jun Vic Rimulya kay Baste. Dakdak lang naman daw ng dakdak ito pero wala naman daw itong B. S daw ito, S. Anyway, ayaw ko nang i-mention at medyo bastos eh. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang latest dito kay Madriaga, yung mga binigay niyang pangalan, iimbestigahan na ng DILG at ng NBI. Ayan. Ito yung mga pangalan ng mga di umano'y hitman na kinausap ni Madriaga para magsagawa ng planong asasinasyon sa Pangulong Marcos. Ito namang mga DDS na ito, mga lalo na yung DDS vlogger na naka-based sa Dubai, itong Iloy Bugris daw ang pangalan nito eh. Ngayon, tatlo mga kabunyog, mga kababayan. Tatlo ang nito, tatlong vloggers ito. Iloy Bugris, Regundo Laping, Crage Underpal. Yun. Itong tatlong ito ay tinurn over na ng Presidential Communications Office. Gumawa kasi ng narrative report ang PCO. Sinubmit na sa DOJ. Yung DOJ naman ni-refer sa NBI, sa National Bureau of Investigation. Ang NBI ngayon ang magkakandak ng investigation. Pagkatapos, ang NBI ang magre-recommend ng pagkaso dito sa tatlong ito. Talaga ngayon, medyo nagtutulungan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mayroon silang memorandum of agreement na pinasok nung isang araw eh. Yung PCO, tapos yung DOJ, NBI, DICT. Kasi sabi nga ni Yussi Claire Castro, hindi na nila mapapalampas itong mga pagkakalat ng fake news. Masyado ng malala, garapalan, malawakan, koordinado. Kaya sabi ng PCO, sabi nila Yussi Claire Castro, may binuo na silang anti-fake news desk sa loob ng Presidential Communications Office. Ngayon, sila sa PCO, pag may nakita silang dapat daw kasuhan, ipo-forward nila sa DOJ. Tapos ang DOJ naman ipapasa sa NBI, mag-iimbestiga, hanggang sa pag nakapag-imbestiga na, sasampahan na ng kaso. Kaya itong tatlo ngayon ang masasampulan. Itong si Iloy Bugris, itong Regundo Laping, at saka Crage Underpal. So yan mga kabunyog, nag-press briefing
ang DOJ tungkol diyan. Actually, ang pinaka nag-trigger sa kanila na seryoso na talagang harapin, kasuhan itong mga ito, yung yung pagkakalat noong nakaraang mga araw ng, mga ano, mga halimbawa, yung sinasabing magkakaroon ng lockdown dahil sa energy yung, krisis na ito sa enerhiya, itong krisis na ito sa langis. Ayun, nagkakalat ng, gano'ng mga fake news. Oh, ano na yun. Pero ang mas matindi talaga na ginagawa nitong mga DDS vloggers na 'to, yung pagkakalat ng maling impormasyon o fake news tungkol sa kalusugan ng pangulo. Eh, kasi napanood ko yang, ano na yan, yang lalo yung Eloy Bugris, nagsampol akong panoorin, talagang matindi ang bibig, bastos. Bastos, talagang nagmumura, nag-aano na talagang ibang klase rin, DDS. O ngayon ang kinakalat nila na si Pangulong Marcos ay malala na ang kalagayan, kinalat nila 'yan na ito'y stage 4 colon cancer, na naka-confine na sa St. Luke's, marami ng pulis na nakagwardiya doon, hanggang sa may kumakalat na nga patay na daw, eh. Sinabi pa nga kung anong oras namatay. Oh, o ngayon, kaya ngayon ang ginawa nitong nitong, PCO, nakipag-coordinate na sa DOJ, sa iba't ibang, ahensya para makasuhan nga ito. Kaya sasampulan daw itong mga mga vloggers na ito, eh. Actually marami pa 'yan, kaya lang ito lang yung prioridad nila kasi mukhang ito yung grabe. Itong tatlo, Eloy Bugris, Regundo Laping at saka Craig Anderpal. Actually, yung dalawa hindi ko masyadong napapanood pa yon. Itong Eloy Bugris nakasampu lang ako, pero iba rin talaga. Ilongga ito na vlogger, naka-base dun sa Dubai. Pero hinahamon pa nito ang hinahamon pa ang administrasyon. Sige daw, subukan daw na gawin sa kanya yung banta na siya'y kakasuhan at arestuhin at ipapa-deport. Handa daw siya diyan. Ah, anyway, ito mga kabunyog, ang talaga kasi sa gobyerno, ang daming mga ganyan na mga DDS, hindi naman nila nakakasuhan at napapa-deport, eh. Oh, kaya kasama na diyan si yung dati nga, yung Maharlika, 'di ba? Anyway, tingnan natin kung mukhang seryoso naman na ngayon sila Yussi Claire Castro. Kasi napipiko na sila Yussi Claire Castro dito, eh. Grabe daw kung makapagkalat talaga ng fake news. Kaya sasampulan na daw nila ng kaso. Anyway, inanunsyo ng DOJ, hihintayin lang nila yung findings ng NBI sa investigasyon at, kung kailangan talaga itong sampahan ng mga kaso, sasampahan nila ng kaso. Mga kabunyog, mga kabayan, itong si Digong, si Duterte at saka si Sara, ayan, lumitaw na naman ang pagkakapareho ng dalawang 'to. Ha? Lumitaw na naman ang pagkakapareho ng dalawang 'to. Ah, ah, um, Una, si Sara alam naman natin hindi naman uma-attend sa ayaw humarap doon sa pagdinig ng kamera. Ayaw kung ano-anong palusot. Hmm? Nung una sinasabi niya handang harapin ang anumang issue sa kanya, yung mga impeachment daw na yan, handa daw siyang harapin yan, gusto niya pa nga daw bloodbath, yung mga gano'n. Gano'n din si Duterte. Ay 'di ba sinasabi ni Duterte, "Kasuhan niyo ako, kahit sa ICC. Oh, haharapin ko yan. Walang problema sa akin yan, handa ako diyan." Oh, pero nung nagkaroon na ng kaso si Duterte sa ICC at nandun na, naaresto na, nadala na doon, ayaw namang umattend, ayaw ngang humarap doon sa confirmation of charges hearing. Ngayon na naman na April 22, ibababa na yung desisyon doon sa appeal, sa pag-challenge ng jurisdiction ng ICC. Inanunsyo na ng ICC, na ilalabas na yung desisyon sa April 22. Mayroon na namang manifestation ang kampo ni Duterte na hindi na naman siya mag-a-attend. Winave niya na naman. Kaya makita mo itong si Duterte, si Digong, akala mo ang tapang-tapang, haharapin niya daw. Wala daw, kaya, daw yan, kayang-kaya niya daw yan harapin. Tapos ngayon, hindi naman.
Hmm. Gano'n din si Sara Duterte. O si Sara Duterte din bloodbath daw. Gusto niya nga raw bloodbath. Hindi daw siya natatakot diyan sa mga impeachment na 'yan, haharapin niya pero, ah, hindi uma-attend sa hearing ng Kamara, hmm, at kung ano-anong mga palusot. Nagpetisyon pa sa Korte Suprema. Kaya itong mag-ama na 'to, si Digong at saka si Sara, pareho itong iwas pananagutan, eh. Si Duterte pinapanagot siya doon sa mga pagpatay na nangyari nung panahon ng kanyang administrasyon. Pero ayaw niya namang harapin ang pananagutan. Ang gusto niya dito sa Pilipinas, alam niya kasing sa Pilipinas hindi naman siya makakasuhan. At alam niya rin na kung makasuhan man siya, kontrolado nila ang mga prosecutor, hmm, ang impluwensya nila dito malakas. Kaya ano ito, dito nanghahamon sila na dito daw sa Pilipinas kasi ang justice system natin, ang criminal justice system natin, malayo pa. Ah, Talagang madaling ma-manipulate. Ah, Itong si Sara naman, nagsasabi, handa daw siyang harapin ah, ang anumang issue laban sa kanya. Pero ngayon, wala naman. Kaya iwas pananagutan. Yun nga yung nakakatawa eh. Noong isang araw, may binuo silang koalisyon, yung mga pro Duterte, ang tawag nila RAGE. Ah, Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Yung accountability, pananagutan. Paano kayo nagsasabi na para kayo sa pananagutan, ito na nga yung pagpapanagot, itong impeachment, iniiwasan nila kung ano-anong palusot. Yung kay Duterte, ganun din. Kung hindi lang siya na-arestot na nila doon, iwas ng iwas din yan sa ICC si Digong. Kaya yung mga sinasabi ng DDS na handa sila sa pananagutan, hindi. Wala namang wala namang pagrespeto sa pananagutan itong sila Sara Duterte. Tingnan mo nga dito, ang dami-daming issues na ni-raise si Madriaga, mga seryoso yon, mga korupsyon. Korupsyon. Pero ang mas sinagot ni Sara, yung issue tungkol sa pag-aaral niya ng abogasiya. Mas importante sa kanya yon kaysa dun sa mga issue ng korupsyon. Kaya paano naman masasabing pinapahalagahan ng mga Duterte ang pananagutan? Ito nga, iwas, kaliwat kanan nga ang iwas nila eh. Kung ano-anong palusot. Na ano na nga eh. Halimbawa nung una, nung final yung impeachment kay Sara, ang issue nila, dinala na nila sa Korte Suprema, hindi daw binigyan ng due process si Sara. Okay. Ngayon naman, binibigyan naman ng due process. May hearing naman. Ang issue naman nila, dapat daw hindi daw trial ang gawin, wag daw mini trial. Ngayon na naman na nag-hearing, hindi naman ginagawang mini trial. Hindi nga pinapayagan yung mga probing questions. Nagrereklamo naman, bakit naman daw hindi binubusisi? Yung Cheque daw, hindi binusisi. Si Madriaga, hindi daw binusisi. Ano ba talaga? Ang gulo nitong mga DDS na to eh. Ano yan, mga kabunyog? Itong mag-ama na ito, si Sara at si Digong, wala. Kot sa pananagutan. Nasanay kasi sila na sa Davao, parang kaharian nila ang Davao eh. Ano mang gusto nilang gawin, magagawa nila. At saka doon, wala silang pananagutan. Kung ano mang gustong gawin nila, nagagawa nila. Wala silang ngayon, nalagay sila sa mga national positions. Si Duterte naging presidente. Si Sara, vice presidente. Tapos ngayon na may pananagutan, ayaw nilang managot. Kunwari lang, bloodbath daw sabi ni Sara. Kunwari naman sabi ni Duterte, ano daw, haharapin niya daw kung ano man yung mga kaso sa kanya. Pero, sa ngayon nga, simple lang na mag-appear sa hearing sa ICC, hindi naman nag-a-appear si Duterte. Paano mo masasabi ngayon na handa silang harapin ang kanilang mga pananagutan dahil naniniwala silang wala silang kasalanan? Wala. Ang ginagamit nila, procedural. Laging ang question, teknikalidad. Anyway, Duterte nga eh. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo.